Sawela ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83. Philippine Standard Time, ganap ng alas 10:32 ng umaga. Mas pinaagang edisyon ng programang Tayong Maglakbay ngayong araw ng Biyernes. O si Edmond Pangilinan, tanggapin natin mamaya yung kanyang report. Sa balitang pambansa, ngayon po ay Hulyo 25, 2025, araw ng Biyernes. Balitang pambansa, Tore, abay, ako'y nung mga nakaraang araw o kahapon, ayaw kong maniwalang totoo ito. Tore Baste, todo ensayo na sa boxing match. Talaga bang totoo ito? Oo. Detalye ng balitang yan, puspusan na ang pag-iensayo ni PNP Chief General Nicolas Torre III at acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang paghahanda sa napipintong charity boxing match ng dalawa. Sa mismong gym ng Camp Crame, nag-ensayo si Torre kung saan nag-practice ng shadow boxing, double ink, bag, footwork, drill, push-ups at set-ups. Talaga naman. Naispatan naman si Duterte na tila nag-ensayo na para sa bakbakan nitong Miyerkules ng gabi. Aba, Miyerkules ng gabi, no? Miyerkules ng gabi siya nakitang nag-ensayo si Baste. Aminado si Torre sa edad na 55 taong gulang na hindi siya boksingero, subalit kailangan pa rin niyang paghandaan ang laban upang hindi maging kahiya-hiya. Ayaw niyang mapahiya. Aniya, tulad ng isang pulis, sinisiguro niyang lagi siyang handa sa anumang hamon. I'm old and according to my trainer, my stamina is not like before and that I no longer punch hard ani Torre. Sinabi ni Torre na isa itong charity boxing match na ang kikitain ay itutulong sa mga biktima ng kalamidad. Kasalukuyang bagyo, Kinasahan ni Torre ang hamon na suntukan ni Duterte kung saan sinabi ng opisyal na handa siya sa laban sa loob ng 12 rounds. Talaga naman, kaya-kaya nilang tapusin 12 rounds. Kinumpirma rin ni Torre na imbis na sa Smart Araneta Coliseum ay sa Rizal Memorial Coliseum na lamang gagawin ang laban sa linggo. Aba, sa linggo na. Binigyan din ng PNP chief na wala na itong atrasan at alas 9 ng umaga pa lamang ay nasa Rizal na siya o sa Rizal Memorial Coliseum na siya. Lalo pat marami ng sponsor ang nagparating ng kanilang suporta. May sponsor na. Dagdag pa ni Torre, desisyon na ni Duterte kung pupunta sa Rizal Memorial Coliseum sa linggo. Nasa kanya na iyon. Anytime I am ready. Dagdag pa ni Torre na miyembro ng Philippine National Police Academy o PNPA Boxing Corps Squad. Aba, member pala siya ng boxing squad. Ito si Torre. Na mukhang nagkamali ng hamon si Baste Duterte. Mas matanda ng 5 taon si Torre kay Baste na may kalakihan ng katawan. Malaking katawan ni Baste.
Isang video ang lumabas na nagpapakita ng pag-iisayo si Duterte, subalit hindi malinaw kung pagkatapos ito ng kanyang paghahamon kay Torre. Sa isang vlog ni Duterte sa YouTube, sinabi nito na matapang lang si Torre dahil nasa posisyon nito sabay hamon ng suntukan sa PNP chief na kinasahan naman ng huli. Oy, kung gusto mong boxing, sige. Naglabas naman ng kondisyon si Baste bago isagawa ang boxing match. Kung gusto mo talaga ng suntukan, bakit kailangan pa ng charity? Pakiusapan mo yung amo mo na presidente. Ibig sabihin, tinutukoy si Bongbong Marcos. And let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair polish drug test ayon kay Baste. Agad namang inulan ng batiko si Baste matapos maglatag ng kondisyon at tinawag na duwag ng mga netizens. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 10:36 ng umaga. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay o nanonood sa himpilang ito ng CCN News Filipino Views sa programang Tayong Maglakbay. Abangan mamaya ang mga report ng ating mga CCN Patrol sa kanilang mga area of responsibility. Tatangkain nating makapag-report si Edmond Pangilinan mula sa kalagayan sa Maynila o sa lungsod ng Maynila sa Pagkadyala Kabit, si Edmond Pangilinan. Oras natin, Philippine Standard Time, ganap ng alas 10:37 ng umaga. Dako naman natin ang bagyo. Sa lagay ng panahon naman tayo. Emong lumakas, signal number 4, itinaas. Balita mula sa panulat ni Joy Cantos. Detalye ng balitang iyan, isinasa ilalim na sa signal number 4. Aba, nakakakaba ito Signal number 4 na pala tayo. Ang tatlong lalawigan sa Luzon matapos na lumakas pa nitong Huwebes o kahapon ng bagyong Emong. Ayon sa Pag-asa, taglay ni Emong ang lakas ng hangin na 120 kilometro per hour o 120 kilometer per hour o kph at bugso na 150 kph o kilometer per hour. Si Emong ay inaasang maglalandfall sa La Union, Ilocos Sur o Ilocos Norte ngayong araw na ito, araw ng Biyernes. Nakataas naman ang signal number 4 sa timog, kanlurang bahagi ng Ilocos Sur, hilagang kanluran ng La Union at hilagang kanluran ng Pangasinan. Signal number 3 naman sa kabuuan ng Ilocos Sur, kabuuan ng La Union, Hilaga at kanlurang bahagi ng Pangasinan, katimugang bahagi ng Abra, kanlurang bahagi ng Mountain Province, kanlurang bahagi ng Benguet. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, kabuuan ng Pangasinan, kabuuan ng Abra, Apayao, Kalinga, kabuuan ng Mountain Province, Ifugao, kabuuan ng Benguet, Babuyan Islands, Hilaga at kanlurang bahagi ng Mainland Cagayan, kanlurang bahagi ng Nueva Vizcaya at hilagang bahagi ng Zambales. Samantala, napanatili ng bagyong Dante ang lakas bago ang inaasang paglisan nito sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 10:39 ng umaga. Detalye naman ang balitang casino CEO handang mag-host ng Torre versus Baste charity boxing. Napakabilis ng sponsorship Pero mo, ang magiging number 1 marahil ng boxing match ni Baste at ni Torre, casino. Mismong CEO ng casino. Detalye ng balitang iyan, sinabi ni Senador Pampilo Ping Lacson kahapon na handang magbigay ng lugar ang executive isang resort casino hotel para sa umano'y charity boxing match sa pagitan ni PNP Chief General Nicolas Torre III at Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. Sa post sa X o dating Twitter, sinabi ni Lacson na isang mapagkakatiwalaang source ang nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa pag-aalok ng venue sakaling matuloy ang laban. Grabe. Talagang hamunan, A credible source told me last night the CEO of a popular resort casino hotel, a well-known philanthropist, is willing to open their ballroom for the charity boxing match between Nick Torre
and Basti Duterte, sabi ni Lacson. Samantala, ibibili ni Lacson ng tickets ang isang buwanyang pensyon bilang retired 4-star general kung matutuloy ang suntukan nila Torre at Basti Duterte at makikinabang ang mga biktima ng baha. Grabe, ano? Sinabi rin ni Lacson o ni kasalukuyang Senador Lacson, dating hepe ng PNP o Philippine National Police, na bagamat masasabing hindi appropriate na pinatulan ni Torre ang hamon ni Vice Mayor Duterte, pero personal na desisyon niya ito matapos na siya ay hamunin at insultuhin ng Vice Alcalde o Vice Alcalde sa harap ng publiko. Para kay Lacson, tama man o mali, dapat na igalang ang pasya ni Torre na tanggapin ang hamon na boxing match ni Vice Mayor Duterte. Philippine Standard Time, ganap ng alas 10:41 ng umaga. Dako naman tayo sa balitang Rodrigo Duterte. Hatol sa hiling na paglaya ni Duterte o ni Rodrigo Duterte, sinuspindi ng ICC. Ang balita ngayon mula sa panulat ni Malu Escudero. Narito ang detalye ng balitang yan. Pinagtibay o pinagbigyan ng International Criminal Court o ICC ang Pre-Trial Chamber 1 ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ipagpaliban ang paglalabas ng desisyon para sa kanyang apela na pansamantalang paglaya. Sa 5 pahinang desisyon na inilabas noong Miyerkules ng gabi, oras sa Maynila, pumabor ang mayorya ng mga judges sa kahilingan ng depensa na suspindihin ang pagdedesisyon sa interim release ni Rodrigo Roa Duterte. Nauna rito hiniling ng defense team sa ICC Pre-Trial Chamber na ipagpaliban muna ang desisyon sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo until such time as the defense has assembled all information necessary. Napaulat na hindi sumang-ayon sa desisyon ni Judge Maria del Socorro Flores Liera sa ruling na napagkasunduan ni na presiding Judge Julio Lulia Antoniela Motok at Judge Raine Adelaide Sophie Alapene Ganzu. Ang hirap basahin ng kanilang mga pangalan. Nauna rito hiniling ng prosekusyon sa chamber na huwag pagbigyan ng kahilingan ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Philippine Standard Time, ganap ng alas 10:43 ng umaga. Ilan pa sa mga balita ngayong samantala, tanggap tayo ng report mula kay Edmond Pangilinan. Edmond, go ahead, sing report. Edmond, go ahead. Edmond Pangilinan, go ahead. Ayan. Okay. Edmond. Hello. Go ahead. Go ahead, sing report. Teka sandali Oo. Yes, hello. Okay, go ahead. Sige. Edmond, go ahead. Naka-ready ka na. Okay. Hello. Sige na, go ahead na. On there ka na. Si Edmond, basahin muna natin tong balita. Putulin na lang natin pagka okay na si Edmond. Balitang 2 bilyong dolyar investment pasalubong ni Marcos sa US trip. Ayan, galing kay Trump. Ayan. Tanggapin natin ang report ni Edmond Pangilinan. Edmond, go ahead, siyang report. Edmond? Ayaw pumasok. Mahina. Baka kailangan ng lakas. Edmond, go ahead. Sige. Okay na. Oo. Mahina. Ayan. Sige. Sige, go ahead. Mahina yung dating mo eh. Ayaw pumasok sa subukan natin ulit sa jack. Sige. Go ahead, Edmond. Okay. Naka-headset ako. Sige na, okay na. Report ka na, sige na. On the air ka na, on the air. Sige na. Hello. Sige, go ahead. Go ahead, Edmond.
Hello? Sige, mag-report ka na. Okay na, malinaw na yung boses mo. Sige, go! Oh, yun. Nahirapan tayo kasi si Edmond matagal na hindi nag-report kaya sabi niya naka-headset siya. Detalye ng balitang 2 bilyong pisong o 2 bilyong dolyar investment o $2 billion investment pasalubong ni Marcos sa US trip, yung biyahe niya sa United States. Detalye ng balitang ito, ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tagumpay ng kanyang misyon matapos ang 3 araw na pakipagpulong kay US President Donald Trump sa Washington, D.C. Sa arrival message ng Pangulo, masayang ibinalita nito na nakakuha siya ng $2 million na investment pledge mula sa malalaking business leader sa Amerika na may potensyal na magbigay ng libo-libong hanapbuhay sa mga Pilipino. Nasentro sa kanyang pakipagpulong sa mga malalaking negosyante sa Amerika ang oportunidad sa pagtatag ng seguridad at ekonomiya at katatagan. Kabilang niya sa mga top executives na nakausap ng Pangulo ay mula sa nangungunang kumpanya na Global Investment Healthcare, Infrastruktura at Semiconductors. Bukod pa ito sa pangako ng US government na dagdag na $15 million para sa private sector development sa ilalim ng Luzon Economic Corridor Initiative at dagdag pang $48 million sa foreign assisted projects. Philippine Standard Time, ganap ng alas 10:47 ng umaga. Dako naman tayo sa balitang, abante tayo ng konti. Sa ilang pang mga balitang emong lumakas, signal number 4, Torre Bastito di Isayo sa boxing match, hatol sa hiling na paglaya ni Duterte sinuspindi ng ICC, Casino CEO handang mag-host ng Torre versus Basti Charity Boxing at $2 billion investment pasalubong ni Marcos sa US trip. Samantala sa iba pang balitang artista muna tayo. Balitang probinsya. Ayan. Dito tayo sa balitang probinsya. Abang ito. Dating reporter. May bago na naman. Sige. Tanggapin natin ang report ni Edmond Pangilinan. Edmond, go ahead siyang report. Edmond. Hello, magandang umaga sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito tayo ngayon sa lungsod ng Maynila at nakipagpulong si Mayor Isko Moreno Damagoso sa Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated kung saan nag-abot ang grupo ng 1 milyong pisong donasyon para sa lungsod ng Maynila na direktang pinagkaloob sa pamamagitan ni Atty. Paul Vega ng City Treasurer's Office. Bukod dito, tumanggap din ang pamahalang lungsod ng karagdagang donasyong nagkakahalaga ng 200,000 pesos mula sa isang donor na piniling wag magpakilala. Buong pasasalamat ni Mayor Isko sa patuloy na tiwala at suporta sa mga programa. Samantala naman, gumawi tayo sa Binyan, Laguna at dumalo ang inyong lingkod at kasama si Mayor Jel Alonte, kasama mga department heads sa isang emergency meeting kahapon at tinalakay doon ng mahalagang usapin kaugnay na patuloy na epekto ng Southeast Monsoon o habagat, pati na rin ang Bagyong Dante at Bagyong Emong at ang habagat at tinitiyak ang kaligtasan at kahandaan ng ating lungsod Binyan. At samantala, alinsunod sa direktiba ni Governor Sol Aragones, suspendido ang klase sa lahat ng antas, preschool hanggang college sa mga pampubliko at pribadong paaralan, gayon din ang pasok sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa buong lalawigan ng Laguna, July 25, 2025 ngayon at dahil sa patuloy na masamang lagay ng panahon dulot ng Southwest Monsoon o habagat.
ang mga departamentong responsable sa basic at health services, pati na rin sa disaster preparedness at emergency response ay kailangang manatiling operational upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo kahit may work suspension, at lahat ay mag-ingat lalo ng mga Lagueños. Edmund Samaniego Pangilinan reporting para sa CGN News. Mula sa lungsod ng Maynila at saka ang balita tungkol sa Binyan, Laguna kay Mayor Alonte. Abay, may namatay na namang dating reporter. Oo, dating reporter inatado ng taga habang natutulog. Sino ba ito? Subaybayan natin yung balitang ito. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang 68 anyos o 68 taong gulang na dating reporter ng broadsheet, ibig sabihin ng broadsheet yung malaking dyaryo, ng pagtatagain ng kainuman habang natutulog sa Sitio Wawa, Barangay San Rafael, Montalban, Rizal. Sino itong reporter na ito, dating reporter? Ang biktima na idiniklarang dead on arrival sa Inares Hospital ay kinilalang si Norberto Javier. Kilala nyo ba ito? Mas kilala siya sa tawag na Bert Javier, dating Manila Bulletin reporter na ngayon ay barangay tanod at nakatira sa nasabing lugar. Kaya minsan yung mga reporter, maliliit na tao lang yan, mga mahihirap lang yan. Ayon naman, agad namang naaristo o nadakip ang suspect na si Victor Inabia Irandio, 33 taong gulang, negosyante, residente ng Sitio Sapa sa lugar. Sa Montalban po yan, ha. Sa inisyal na ulat ng pulisya bago naganap ang krimen, alas 4:40 ng madaling araw, ay kapwalasing na ang mga suspek at biktima na nagiinuman sa tindahan ng una. Inuman pala, eh. Sa sobrang kalasingan ay nakatulog ang biktima at sa hindi pa malamang kadahilanan, ay kinuha ng suspek ang itak at pinagtatataga ang biktima sa iba't ibang parte ng katawan. Nakita ng isang concerned citizen ang pangyayari kaya tumawag ito sa pulisya na mabilis na rumisponde sa lugar at nadakip ang suspect. Nananawagan naman ang pulisya sa mga kamag-anak o pamilya ng biktima dahil wala itong kaanak sa lugar. Ang himpilang CCN News Filipino Views ay nakikiramay sa pagkamatay ni Bert Javier sa tunay na buhay. Ang kanyang tunay na pangalan ay Norberto Javier, diyan sa Sitio Wawa, Barangay San Rafael, Montalban o Rodriguez, Rizal. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 10:53 ng umaga. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Tayong Maglakbay sa himpilang ito ng CCN News Filipino Views, pang umagang edisyon ng programang Tayong Maglakbay. Dako tayo dito sa iba pang balita mula sa probinsya, mula naman sa panulat ni Ed Amoroso at ni Lodi Bermudo ang balitang ito. Teacher pinag-almusal ng saksak ng mister dahil sa Facebook post. Kaya minsan natutuwa sana tayo yung high technology natin, eh. Pero minsan ito yung nagiging dahilan ng pagkaaway ng mag-asawa, eh. Minsan kinilala lang sa Mateo Municipal Police Station sa yung biktima si Mary Ann Manzanillo, 34 na tanggulang guro, residente ng Rodriguez, Rizal, na nagtamo ng maraming tama ng saksak sa katawan. Maraming balitang krimen sa Rodriguez, Rizal, sa Montalban, Rizal. Basahin natin ang balitang ito. Patay na sa mga tama ng saksak ang isang misis na nag-ugat sa pagkipagtalo sa mister dahil sa Facebook post sa San Mateo, Rizal. Ito yung naganap. Kinilala ng San Mateo Municipal Police Station ang nasawing biktima na si Mary Ann Manzanillo, 34 na taong gulang, residente ng Rodriguez, Rizal, na nagtamo ng maraming tama ng saksak sa katawan. Kusang sumuko naman sa mga otoridad ang mister na si alias Herson, 37 taong gulang, barbero,
na maharap sa kasong parricide. Sa investigasyon, alas 7:10 ng umaga nang maganap ang krimen sa bahay ng mag-asawa. Habang nagkakape umano ay nagtatalo na ang dalawa hinggil sa Facebook post at sa sobrang init na ng away ay binuhusan ng kape ng suspek sa mukha ang misis at sinundan pa ng ilang beses na inundayan ng saksak. Isinugod pa sa San Mateo Medical Center ang biktima at nabinawian ng buhay habang nilalapatan ng lunas. Philippine Standard Time, ganap ng alas 10:55 ng umaga. Dako naman tayo sa balitang probinsya pa rin. Mula sa panulat ni Joy Cantos, 40 barangay sa Oriental Mindoro lubog sa baha. Grabe yung tubig, nakikita ko sa aking harap hanggang malapit na sa Bewang. Umaabot sa 40 barangay sa lalawigan ng Oriental Mindoro ang lumubog sa baha dulot ng malalakas na pagbuhos ng ulan na nagpaapaw sa mga ilog ayon sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Sa report, sinabi ni Vicente Cahul, Chief ng PDRRMC, ang mga binahang barangay ay kinabibilangan ng Calapan City, ang kapitolyo ng lalawigan, mga bayan ng Bako, Puerto Galera, San Teodoro, Nauhan, Pola, Victoria, Socorro at Gloria. Ang Calapan City ang may pinakamataas na bilang ng mga binahang barangay na nasa 14 ang bilang. Pangalawang bayan ng Nauhan na nasa 8 hanggang 7 barangay naman sa Pola. Sinabi ng opisyal ang tubig baha sa ilang mga apektadong lugar sa lalawigan ay umabot sa 3 hanggang 4 na talampakan. Sa Calapan City, hindi naman madaanan ng Strong Republic Nautical Highway dahil sa mataas na tubig baha sa barangay Bocayaw at Pangalaan. Nung nakaraang araw ng gabi ay itinaas ang pag-asa ang red heavy rainfall warning sa ilang lalawigan at dito'y kabilang ang Oriental at Occidental Mindoro, gayon din ang lalawigan ng Romblon. Patuloy ang isinasagawang rescue operation, partikular na sa mga residenteng natrap ng mataas na tubig baha sa kanilang mga tahanan at namahagi rin ng relief goods ang lokal na pamahalaan. Dako tayo sa balitang probinsya pa rin. PDEA agent na nabaril sa drug operation pumanaw na. May nabaril nung nakaraang PDEA Member ng PDEA. Pagkalipas ng 4 na araw na pagkikipaglaban ng isang ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nabaril sa ulo sa isang drug operation ay tuluyan na itong namaalaw kahapon. Ibig sabihin na namatay na. Kinilalang nasawing biktima na si Rapi Escobedo. Parang familiar sa akin yung baka kamag-anak ito ni yung dating pinag-uulatan ko sa DWIC. Na inuobserbahan sa ospital na nabaril sa ulo ng 2 drug suspect sa isang drug bust operation sa Calamba City, Laguna noong linggo alas 9:15 ng gabi. Kaya mahirap maging agent ng PDEA. Nabatid na ang biktima ay umaktong push your buyer. Siya pa yung kunyari bibili. Sa drug suspect na si alias Mark at 2 nitong kasamahan sa parking lot ng isang mall sa Barangay Real, Calamba City, Laguna. Habang nagkakaabutan ng droga ay nakahalata ang mga suspect na otoridad ang kanilang katransaksyon ng sumulpot ng ibang kasama ng biktima. Dito na bumunot ng baril ang mga suspect at pinagbabaril ang mga otoridad na kung saan ay nasapul sa ulo ang biktima sa palitan ng mga putok. Nagawang makatakas ang mga suspect sa kanilang dark gray na sasakyan na may plate number na NIN 5940 o Nancy India Nancy 5940 patungo sa National. Siniguro naman ang PDEA na hindi mababaliwala ang pagkamatay ni Escobedo dahil hindi umano sila titigil na madakip ang mga suspect. Philippine Standard Time, ganap ng alas 10:59 ng umaga. Sa iba pang balita, dito naman tayo sa balitang bulkan. Sa balitang bulkan naman tayo mula naman sa panulat ni George Hallery. P-Box nagbabala sa pagragasa ng lahar sa Bulkan Mayon. Kanina nakahiga akong kaninang umaga, sabi ko, kulang na lang sabihin ko sa mga kasama ko dito sa studio na
parang lumilindol. Oh. Minsan, nagiging dahilan din ng lindol itong mga bagyo kapag kasalukuyang bumabagyo. Dako naman tayo sa balitang Legazpi City, Albay. Dahil sa malalakas na buhos ng ulan sanhi ng pinagsama-samang sama ng panahon ng habagat, bagyong Dante at bagyong Emong, ay may higpit na nagbabala ang Lignon Hill Pbox Observatory Station sa Legazpi, Albay, sa Legazpi City, Albay, sa mga residente ng mga barangay na nasa palibot ng Mount Mayon o Bulkang Mayon sa posibilidad na pagragasan ng lahar na may kasamang abo, buhangin, maliliit na bato hanggang sa malalaking bato o border mula sa itaas ng bulkan. Mahirap pa sa yun, boulders. Sa panayam kay Deborah Fernandez, resident volcanologist ng Pbox Legazpi City, Albay, kailangan ang mahigpit na pag-iingat ng mga residente dahil kapag nagpatuloy ang malalakas na pag-ulan ay posibleng magkaroon ng volcanic sediment flows o lahar, muddy stream flows sa mga river channels at gully ng bulkan. Nakaambang rumagasa pababa ang mga tinatawag na erodible volcanic materials, lalo na ang pyroclastic density current deposits na mas malakas sa lokal na tawag na o mas kilala sa lokal na tawag na Yusan o Uzon na dating mga deposito sa nakaraang mga pagputok ng Bulkan Mayon noong taong 2018 o 2018 at taong 2023 o 2023. Sinabi ni Fernandez na sa taya nila noong taong 2023 eruption umabot sa 50 milyong kubiko na mga materyales ang ibinuga ng bulkan maliban sa taong 2018 o 2018 eruption na umabot sa 65 milyong kubiko. Kung magpapatuloy umanong bagsak ng ulan, ay posibleng kalahati ng naturang milyong-milyong deposito ang dumaos-dos pababa. Inalerto ang mga residente na sa barangay Miisi ng Bayan ng Dalaga, Binaan, Anuling at barangay Kirangay ng Kamalig, Maninila, Masarawag at Mulad Bukad ng Ginubatan, barangay Nasisi ng Ligao City, barangay Mabinit at Matanag. At sa Legazpi City, ilang bahagi ng mga barangay ng lungsod ng Legazpi, barangay Lidong at iba pang lugar ng bayan ng Santo Domingo na nasa Busod Channel at ilang barangay na nasa Bulawan Channel sa bayan ng Malilipot sa Albay. Sa iba pang mga balita, dako muna tayo sa ating mano-mano. Dito naman tayo sa balitang balitang probinsya pa rin tayo. Mula naman sa panulat ni Joy Cantos. Balitang mayor ito. Kapatid ng mayor Todas Mrs. Sugatan sa naganap na ambos. Hindi niyo ba napapansin? Halos linggo-linggo may mga naaambos, Patay ang kapatid ng isang alkalde habang sugatan naman ang misis ito matapos sa tambangan ng riding in tandem na mga armadong salarin sa bayan ng Midsayap, North Cotabato. Balitang Mindanao ito. Kinalala ang nasawing biktima na si Den Mascud, 55 taong gulang, na nakababatang kapatid ni Mayor Doma Mascud ng bayan ng Kadayangan na bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region, habang ang misis ito ay nakilalang si Anisa na nagtamo rin ng tama ng bala sa katawan. Sa investigasyon, alas 7 ng umaga, idulan ng minivan ang mag-asawa at binabagtas ang kahabaan ng National Highway Barangay Agriculture Midsayap ng dikitan ng motorcycle riding in tandem sa kapinagbabaril na agalang ikinasawi ni Den. Yun ang balita. Dako naman tayo sa ilang pang mga balita. Dako muna tayo dito sa balitang pahayagan. Chinese na sangkot sa drugs at human trafficking arestado sa BI-FSU. Inaristo o dinakip ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit o FSU ang isang Chinese national na sangkot sa illegal drug activities at human trafficking ng mga kababaihan. Ayon sa report mula kay BI-FSU Chief Rendell Ryan C.,
Ang operasyon ay isinagawa sa pagkikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine Navy kung saan nailigtas ang dalawang babae. Ang Chinese ay kinilalang si Jin Tian, 26 na taong gulang. Siya ay nadakip sa kanyang tirahan sa General Trias, Cavite nitong July 15 kung saan naka-enkwentro din ang dalawang lalaking Chinese national, Sun Yong, 36 na taong gulang at Li Shiwi, 33 taong gulang. Si Sun ay nahuli sa pag-iingat ng shabu at drug paraphernalia. Ang tatlong banyaga ay pawang overstaying aliens at nabigong magpakita ng valid immigration documentation. Si Yin ay may dalawang aktibong regulatory records dahil din sa pagiging overstaying. Sina Ying at Leo ay ililipat sa BI Warden Facility habang si San ay mananatili sa PDEA para sa paglilitis sa kasong may kinalaman sa droga. Ang nagsulat ng balita, walang iba kundi si Pasky Natividad. Dito na tayo sa ilang pang mga balitang nakalap ng impilang CCN News, Filipino Views. Ito, pananakit. Dito tayo sa kapatid ng mayor, mag-utol. Ito naman tayo, balitang probinsya pa rin tayo. Mula naman sa panulat ni Joey Cantos, mag-utol o magkapatid na sinusungkit ang patay na palaka sa balon, nahulog, patay. Naglalaro lang sila pero nalunod sila. Dahilan lamang sa pagkuha sa patay na palaka ay kapwa nasawi ang isang magkapatid. Yung magkapatid, bakaraang aksidenteng nahulog o mahulog sa isang malalim na bangin ng bunso na tinangkang sagipin ng kanyang kuya sa barangay ni San Nicolas, Buena Vista, Guimaras. Kinilalang biktima ay si alias Tom, 15 taong gulang at kuya na si alias Dagul, 26 na taong gulang, diniklarang dead on arrival sa paggamutan matapos maiahon sila sa balon. Magkapatid patay Sa report ng Guimaras Police, naganap ang insidente alas 2 ng hapon habang ang magkapatid kasama ang dalawa pang lalaki ay inupahan ng may-ari ng 55 metrong ang lalim na balon para kunin ang isang patay na palaka. Sa investigasyon habang sinusungkit ng kahoy ni Tom ang palaka ay aksidente itong nadulas dahil basa ang lupa at nahulog sa balon. Tinangkasang sagipin ng kanyang kuya Dagol na lumusong sa balon pero nahihirapan itong huminga. Ang magkapatid ay hinagisan ng lubid ng mga kalalakihan upang makaahon pero tuluyan na ang mga itong kinapos ng hininga hanggang sa mawalan ng ulirat. Nakuha ng rescue team ang magkapatid sa balon at mabilis ang mga itong isinugod sa paggamutan pero bigo nang may salba ang buhay. Pansamantala tayong liliban sa impapuwid upang bigyang daan ng ating mga paalaala o commercial. Philippine Standard Time, ganap ng alas 11:09 ng umaga. Patuloy pa rin kayo nanonood sa programang Tayo Maglakbay, pang umagang edisyon. Sa impilang ito ng CCN News, Filipino Views. Sa pangalan pa rin po ng aming executive producer, walang iba kundi si Mr. Mads Pangulima. Balita mula sa panulat ni Christina Timbang, balitang probinsya, 4 na obrero nilamon ng lupa. Kumakain pa
Kumakain na pala ng lupa. Kumakain na pala yung lupa ngayon ng tao. 4 katao na pawang mga construction worker na natabunan kabilang ang isang magkapatid na lalaki. Makaraang matabunan ang barak sa mga ito nang mag-landslide ang lupang kinatatayuan ng mga barracks sa barangay Kabagaan, Silang, Cavite. Patuloy ang isinagawang rescue operation ng Tagaytay at Silang LGU, Tagaytay CDRRMO at iba pa upang maghanap ang tatlo ng upang mahanap ang tatlo pang biktima na pawang mga construction worker. Nabatid na gumuho ang lupang kinatatayuan ng mga barracks ng mga na hindi bababa sa 15 construction workers hinggil sa patuloy na pag-ulan. Lumambot ang lupang kinatatayuan ng mga barracks ng biktima dahilan upang gumuho at matabunan ng 4 na biktima sa pagitan ng alas 4 ng hapon. Nabatid na nagpapahinga ang mga biktima sa kanilang barracks na maganap ang landslide. Philippine Standard Time, ganap ng alas 11 ng umaga. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Tayong Maglalakbay. Sempilang ito ng CCN News pang umagang edisyon. Dako naman tayo sa ipapang balita. 749 million pesos na halaga ng shabu ikinubli sa Balikbayan Box booking sangayon sa BOC MICP. Bilang pagpapakita ng kanyang matatag na pangako sa pagpapaunlad at seguridad sa hangganang pinangunahan ni Bureau of Customs o BOC Commissioner Ariel F. Nepomuceno ang pag-iinspeksyon sa isang pinagsama-samang kargamento na natagpo ang naglalaman ng ilegal na droga sa Manila International Container Port o MICP. Ang BOC na kumikilos sa credible intelligence ay naglabas ng alert order number o sa isang 1 times 40 footer container na diniklara bilang mga balikbayan box. Sa 100% inspection, natuklasan ang 110.24 kg ng methamphetamine hydrochloride o mas kilala sa tawag na shabu na nakatago sa loob ng 4 na kahon na may tinatayang halaga na 749.63 million pesos. Agad na kinuha ang mga sample at isinumiti sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa confirmatory testing. Nasa Maglaon, kinumpirma ng mga resulta ng laboratorio na ang mga nakuhang sangkap ay talagang methamphetamine hydrochloride o mas kilala sa shabu. Ang mga nasabat na kontrabando ay ibabalik sa PDEA para sa karagdagang impormasyon o sa investigasyon kaugnay ng mga paglabag sa Republic Act o RA number 9165 o mas kilala sa tawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA number 10863 o ang Custom Modernization and Tariff Act. Patuloy na binibigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagpapalakas ng mga hakbang sa proteksyon sa hangganan upang maiwasan ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na gamot sa bansa. Ang operasyong ito ay naayon sa pananaw ng administrasyon para sa isang ligtas at mas ligtas na Pilipinas na malaya sa mga panganib sa kalusugan dulot ng narcotics. Pinuri ni MICP District Collector Rizalino Jose C. Toralba ang pagbabantay at kooperasyon ng mga enforcement unit at binabanggit na ang tagumpay ng operasyong ito ay sumasalamin sa bisa ng pinalakas na mga hakbang sa profiling at interagency na koordinasyon ng Bureau of Customs. Binigyan din ni Commissioner Nepomuceno na ang BOC o Bureau of Customs ay mananatiling hindi sumusuko sa kanilang kumpanya laban sa pagpupuslit ng droga sa pagsasabing hindi natin hahayaan na ang mga kriminal na elemento na pagsasamantalahan ang mga pribileyo ng balikbayan at sirain ang tiwala ng ating mga overseas Filipinos. This seizure under codes our commitment to protect the country and its people. Maraming salamat sa sumulat ng balita, si Paski Natividad. Sa iba pang balita, showbiz news muna tayo.
Nakuha natin muna yung balitang artista mula sa panulat ni Salvi Aces. Kylie, ipinakita ang bahay sa Italy. Ba, may bahay si Kylie? Si Kylie ba to? Si Padilla ba to si Kylie? Basahin natin yung balita mula sa panulat ni Salvi Aces. Showbiz News. Ang social ang power beauty queen at actress na si Kylie Versosa na nakabili ng ari-arian sa Italy, well-based sa kanyang post. Sa kanyang Instagram stories nga, nag-post siya ng isang villa na may caption na wrote a house in Italy, she finally ours. Si Thomas Barford na isang musician ang unang nag-post ng tungkol dito na inirepost ni Kylie. Ayon sa www.italia.it, ang Poggia o Polgia ay matatagpuan sa gitna ng Mediterranean, isang may huwagang kombinasyon ng mga artifact, kasaysayan, sining at hindi nasisira na kalikasan sa gitna ng magagandang baybayin at larawang postcard na mga landscape. Damang-dama ang kanyang excitement gamit ang Italian truck na Chianate ng bandang New Genia. Makikita sa post ni Thomas Barford ang night view ng villa na nagpapakita ng swimming pool at cinematic corridor nito. Dreamy rin ang bedroom, dining area at lahat ng bahagi nito. Hindi naman malinaw kung ano ang relasyon nila. At kung yung ipinakita ni Kylie na closet ay sa loob ng nasabing villa, lately ay panay ang biyahe ni Kyle sa ibang bansa kasabay ng pagbubukas ng kanyang negosyong shapewear sa Sola Valley. Massive of collection ni Kylie ng mga high ang brand ng bag at sapatos. Samantala, basa tayo ng mga tagapanood natin. Malagay ang panonood kay Larry Rosales. I Sam Broadcast Brother Redentor Oro. Salamat, Larry Rosales. Mula naman kay Ed Brosas, happy birthday to Secretary General ng PAHRA o PARA o Philippine Alliance of Human Rights Advocates, Edgardo Cabalitan Jr. Ngayong araw na ito, July 25, 2025. Ed Brosas pa rin, happy birthday, July 25, 2025. Benedict Abaygar, abay si Benedict. NPC, National Press Club of the Philippines Director, Blowout Brad Benedict. Blowout naman dyan, Benedict. Brosas pa rin, condolence po sa family ni Benny Antiporda, dating National Press Club President. Benny Antiporda, mother niya namatay. Muli, nakikiramay po ang himpilang ito ng CCN News sa pagyao ng nanay ni Benny Antiporda. Balikan natin yung balita ng artista, may dream closest move in Tataadran. At yan na po nagwawakas ang programang Tayong Maglakbay pang umagang edisyon ngayong araw na ito ng July 25, 2025, Hulyo 25, 2025. Sa pangalan po ng aming executive producer si Mr. Mads Pangulima, ako po ang inyong lingkod, Reden Oro. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye!